Nasabat po ng mga otoridad ang higit 3,400 kahon ng sigarilyo na tinangkaw manong ipuslit sa bansa. Kabilang sa naharang ang isang barkong galing sa Indonesia at papunta sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Sakay po nito ang higit 3,000 smuggled na sigarilyo. Ilang oras bago niya, nasabat din ng mga otoridad ang higit 400 kahon ng sigarilyo sa mas maliit na bangka sa Sibago Island sa Basilan. Papunta sana ang bangka sa bayan sa Basilan at Zamboanga City. Hawak na ng mga otoridad ang mga tripulante ng barko at bangka. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng mga nasabat na sigarilyo. Yan po'y sinasabi nga natin noon pa po, at yan po'y nangyayari kasi nga may mga protector daw po na mga opisyal ng gobyerno. Samantala po naman, nagkaaberya ang landing ng isang eroplano ng US Air Force sa kalagitnaan po ng joint exercise sa Lawak, Pangasinan. Hindi pa po idindetalye ng Armed Forces ang aberya pero isang C-146 Wolfhound aircraft daw ang sinasabing sangkot. Ligtas naman daw po ang crew ng eroplano. Kasama po sa nasabing joint exercise ang US Special Tactics Team at AFP Special Operations Forces. Patay naman po ang 2 construction worker ng masunog ang ginagawa nilang bahay. Diyan po yan sa Orion sa Bataan. Tumagal ng higit 1 oras ang sunog bago napula ito. Doon lang nakita ang mga sunog na bangkay ni alias Joel at alias Claro. Ayon po sa investigasyon, nag-inuman ng 2 kasama ang isa pang trabahador na si alias Arwin. Sinabihan daw ni Joel si Arwin na bilisan ang pagtatrabaho, bagay na ikinasama naman ang loob ni Arwin. Nang matapos ang inuman at makatulog daw ang mga biktima, binuhusan daw ni Arwin ng gasolina ang bahay bago nga ito sinilaban. Patuloy ang investigasyon sa insidente. Eto, baby girl, nahulog sa kanal. Ang sasakyan ng mga tumatakas na shoplifter sa General Santos City. At ayon sa investigasyon, galing po ang mga suspect sa isang convenience store. Nahuli umano ng CQ ang driver na nagnanakaw ng ilang grocery items. Bigla ho namang sumibat ang driver kasama ang 2 pang kasabwat. Sa pagmamadali daw po ay nawala ng kontrol ang driver hanggang sa mahulog sa kanal. Nakatakas po ang driver at isa pang kasabwat pero naaresto po ang 20 anyos nilang kasamahan. Pansamantala pong pinakawalan ang naarestong suspect dahil hindi naghain ng reklamo ang manager ng convenience store. Pinagbayad na lang po niya ang suspect sa mga natangay na paninda. Inimbestigahan pa ang pagkakakilanlan ng mga tumakas. Nahulog Sigurado ko mauuna ito mahuhuli kasi Saldi ko. Sure na. Ito. Patuloy naman po sa pag-aalboruto ang bulkang Mayon sa Albay sa ika-51 araw. Sa mga video na kuha po ng PHIVOLTS, kitang pagbuga ng bulkan ng pyroclastic density currents o uson. Nagbuga rin daw ang bulkan ng plume o abot usok na aabot sa 200 metro ang taas. Sinabayan din yan ng rockfall event. Nananatili pa rin sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone sa paligid ng bulkan. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So paano mga kapatid? See you sa social media!